So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, napanood ko nga po itong interview ng kabit ni Digong, si Hanelet Abansenya. So, napansin ko lang po dito kay Hanelet, natututo na rin po siya magsalita ng kabulshitan. So, marunong na rin po magpaawa si Hanelet, marunong na rin po mag-double standard, at marunong na rin po siya magsinungaling. Well, actually, mga kababayan, no, napapansin ko na po talaga na ito po talaga ang game plan ng mga Duterte, ang magpaawa sa mga tao. Alam naman po natin na talagang mas marami po talaga mga Pilipino, base po sa mga survey, na mas gusto at naniniwala na kailangan panagutin si Digong sa ICC. So ngayon, ang game plan ngayon ng mga Duterte, tulad ng sinabi ko, sila po ay nagpapaawa at ito pong si Hanelet, mukhang natututo na nga rin po. So itong interview ni Hanelet, no, nakita ko to sa live stream ni Hitad, 'di ba? Ni Maharlika. So ito na-upload dito nung March 30. So tingnan niyo to kung gaano ka bullshit to, no? Si Hanelet, ano to? Hanelet Salvador. Hanelet Salvador. Okay. So ito, tingnan niyo to itong video na to. Baka copyright tayo ni Maharlika, no? So tingnan natin. Sige, tingnan niyo. Sa inyo, nung time na nag-visit kayo sa kanya, nung kinwentuhan ko kasi siya kung ano nangyayari sa labas, sabi ko, ikaw na ayaw mong ipaalam, ayaw mong magpa-istorbo tuwing birthday mo, natutulog ka lang. Ngayon, buong mundo ang nagse-celebrate ng birthday niya. So, tuwang-tuwa naman siya. Oo. So, yan, okay. So ngayon, ito yung sinasabi dito ni Hanelet, na itong daw po si Digong pag nagbe-birthday, ayaw niya raw pong pinapaalam, ayaw niya raw po na nagse-celebrate ng marami, at gusto niya lang daw po, sila lang daw pa nag-celebrate. So actually, malaking kabulshitan po yun mga kababayan. Kasi una sa lahat, ito nakita ko to Kita mo, di ba? Natututo ko na rin Hanelet no? Dati hindi ka naman ganyan So, tingnan nyo to. So, actually, kung totoo yan mga kababayan, na gusto lang ni Digong na simpleng birthday lang. So, ito nakita ko to ito, post ito ni Bongo last year, 2024. Okay? Balikan ang highlights ng surprise birthday celebration ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City mula sa kanyang mga kaibigan. So ikaw, para sa kanya para pala kay Digong, simple lang pala yung magpa-birthday sa hotel. Actually, isang buong video yan, makikita nyo naman sa Facebook yan. So maraming bisita dyan, namigay ng mga souvenir, at marami pong mga politikong kasama. Ito nabalita ito 2024. Tapos yung birthday po ni Digong noong 2023, ito rin, no? Anong birthday ng pamilya lang? Ito po, babae kasama mo dito, birthday celebration din ito sa hotel. Kasi ang alam ko mga kababayan, no, pag sinabi mong simpleng birthday celebration, sa bahay lang po yan at kayo lang mga pamilya. So ngayon, ang sinasabi ngayon ni Hanelet, isa pang kabulshitan nito, no, nahawa na rin po siya dito kay Bato, no? So sabi ni Bato dito, no, nung nakaraan, ito, 300,000 daw po yung nag-celebrate daw po ng birthday ni Digong. 300,000 strong kami, sabi ni Bato. Tingnan natin yung 300,000 mo, kung kaya kayo pagtanggol niya pag inaresto ka na ng ICC. Or ng Interpol pala. Baka ma-technical tayo. So, 300,000 strong kami, Bato de la Rosa, SCOF at PNP crowd estimate of Davao birthday rally for Duterte. So ngayon, galit na galit dito si Bato kasi mga kababayan, no, ang pumunta lang pala talaga sa birthday celebration ni Bato, ay ni Bato ni Digong pala, sorry, 60,000 lang pala. Worldwide. Senator Bato de la Rosa SCOF at the claim of the PNP National Police that only 60,000 diehard Duterte supporters DDS celebrated former President Rodrigo Duterte 88th birthday in Davao last Friday. 60,000 pa sa Davao pala. Okay, so sabi ngayon dito ni Bato, di ba? Ang pumunta daw po sa Davao City, 300,000. Di ba? Pero sabi ng PNP, 60,000 lang pala. Di ba? So dapat dito mga kababayan, dapat ang ginawa dito nila Bato or nila Sara, yung sinasabi ninyong 300,000, pakainin nyo ng panis na pagkain. Parang ginawa niya dito. Pakita lang sa inyo. Baka kasi nakalimutan nyo lang Naalala nyo ba mga kababayan ito? Ito VP Sara Duterte urged to explain food wastage. Di ba? So the two neophyte lawmakers on Sunday urged
Vice President Sara Duterte to explain 5.6 billion in wasted food under the Department of Education feeding program during her stint as secretary. O ngayon, kung sinasabi nga po ni Bato na 300,000 or 60,000 man yan pumunta po dyan sa birthday party nga po ni Digong nung March 28 na pinagmamalaki nga po ni Hanilet na sinungaling din. Ang dapat dito, ang pinakain nyo sa kanila, yung panis na pagkain. Na hanggang ngayon hindi pa mapaliwanag ni Sara Duterte. Isipin nyo 5.6 billion. 5.6 billion po na nasayang po sa pera ng taong bayan. Kasi nga po, yung mga pagkain na dapat ipamigay sa mga estudyante, napanis. May feeding program ka pero napanis yung pagkain. Napakawala mo talagang kwentang tao. Wala ka ng kwentang vice president, wala ka pang kwentang tao. Ayan So at least, di ba? So gusto ko lang i-remind po sa inyo yung pong nangyari po na yan. Kasi birthday pala ni Digong. Di dapat pakainin nyo ng panis. Para lahat po ng mga DDS food poison. So ito, continue natin. So ito pa yung sunod na video ni continue natin yung video ni Hanilet. Saan na ba yan? Ito. Sige. Ito. So, paano nyo po nilalabanan yung ganitong klaseng feelings, emotion na may takot, syempre, at yung mga pagigipit na ginawa talaga not only sa inyo, lalo na kay PRRD na na-witness nyo po talaga, ma'am. Alam mo, ito talagang si pa talaga. Kita nyo, di ba? Nakita nyo yung pattern. Pati pala ito si Maharlika, tsaka ito si Hanilet, sumasakay po doon sa issue ng paawa. Victim card. Ang tanong dito, si Digong ba namatay na? Hindi pa naman namatay, di ba? Di ba? Pero yung 30,000 po namatay na. Yung 30,000 po na pinapatay ni Digong patay na. Sinong biktima dito? Si Digong o yung mga namatay? Gaga talaga, no? ito na lang inaano ko, Maylika. Tao lang sila, may Diyos kami. Yeah. May Diyos kami. Yeah. Tao lang daw sila, may Diyos daw. Meron daw silang Diyos. So babalikan natin yan. Kasi may mas bullshit pa dyan Tao lang sila, may Diyos May tayo Diyos na nagbabantay at maghusga sa kung ano man ang Sabi nga ni PRD, this is only temporary. di ba? Kita nyo, di ba? Kita nyo, no? So, ito yung pinaka-bullshit sa lahat Tingnan nyo to. porta. Na, may nakausap na akong isa, kasi ako, Maylika, prangka ako I can tell po. Sabi ko, pinandilatan ko nga ng mata kung meron kayong magagawa, bakit hindi nyo na lang gawain? Di ba? Sige, kung meron kayong magagawa, sabi ko nga, sa abot ng aking makakaya, sige. Kasi lahat naman may kailangan may kabayaran, di ba? May Yes. Sabi ko, sa abot ng aking makakaya, kung kailangan ko umutang, di ba? Yeah. So, yun ang ano ko na sana wag silang tumigil, dasal at suporta, wag yung tigilan kasi nakita nyo naman ang ginawa niya para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Yeah. So, kung sa Binisaya pa kasi mas mabigat, hangyo ko o nakikiusap ako, para nyo na hong awa. Tulungan nyo po kami sa dasal, sa lahat po, kung ano pong pwede nating gawin na maibalik ko siya sa amin. Wala na ho siyang gusto nga sa buhay. Gusto na at itig, gusto na lang niyang mamahinga. Puta, Hanilet! Makita mo, nakipag-bullshitan ka na rin. Di ba mga kababayan, sabi po ni Hanilet, humingi daw po siya ng dasal sa mga supporter ni Digong. At wala naman daw po siyang ibang gustong gawin. Si Digong nga, kundi manahimik. Yun pa lang po, isang malaking kabulshitan na po yun. Hanilet Salvador. Then mga kababayan, kasi ito tinan nyo to Una, paano umihingi ng dasal itong si Hanilet sa mga bobong mga DDS? In the first place, si Digong po, hindi pa naniniwala sa Diyos yan. Saan na ba yun? Ito alam nyo na to malamang alam nyo na to wait lang. Hanapin ko Ito. Ito. Saan na ba yun? Ito pala ito. Ayan binura po ni Digong yung Diyos. Alam naman po natin yun. Ito. Ito pala. Nahanap ko na. Ito. So, nabalita ito June 26, 2018. Di ba? Philippine President Duterte calls God stupid. Stupido daw po yung Diyos. Di ba? Sinabi ni Digong yan Hindi nyo pwedeng ipagkaila yan Sinabi ni Digong yan tapos sinabi niya pa dito Philippine leader Duterte calls Catholic bishop son of a whore. So anak na ng puta.
Oh. So ngayon, alam naman po natin mga babayan, no, na ang Pilipinas po, I think 80%, no? 80% ata. 80% po ata, no, ay Katoliko. Oh, parang 70 to 80%, no, Katoliko. 'Di ba? So ngayon, ang nakakatawa dito, humingi po ng dasal itong si Hanelet sa mga DDS, si Duterte hindi naniniwala sa Diyos, minura pa yung Santo Papa. So kaninong Diyos ba kailangan nyo magdasal kay Satanas? Diyos ng kadiliman. And by the way, ang nakaka-bullshit pa dito, sabi nga po ni Hanelet, wala naman daw pong ibang gusto si Digong kundi manahimik na lang. Diba? Ito yung sinasabi ko marunong na rin po siya magsinungaling at marunong na rin po makapag-bullshitan si Hanelet. So ang point ko dito, no, naniniwala ba kayo na si Digong, ang gusto lang naman ito ay manahimik na lang? In the first place, mga kababayan, si Digong po, pumunta po ng Hong Kong bago po siya nahuli. Bago po siya hinuli ng Interpol papuntang ICC, galing po si Duterte sa Hong Kong. Nangampanya po siya doon. At doon po tinatawag niya si Presidente Bongbong Marcos ng bangag. Diba, bangag ang presidente, diba, mag-udyok tayo ng kudeta, kayo mga sundalo, mali na ginagawa ng presidente natin ngayon, diba, ayun ba yung nananahimik sa'yo, Hanelet? Kasi mga kababayan, kung bobo po kayo, maniniwala po kayo sa kanyang klaseng narrative. Pero iba po yung sinasabi ng mga DDS, iba po yung mga sinasabi ng mga Duterte camp dito po sa ginagawa ni Digong. Kita nyo pa, di ba, pati si Hanelet marunong na rin po makapag-bullshitan sa atin. Oh, ano na nanahimik? Si Digong nga po ang nagsimula ng maisog rally. Di ba si Digong din po nagsimula na udyukan yung mga Pilipino na huwag magbayad ng tax. Huwag magpadala sa Pilipinas. O mag-aklas ng mga sundalo. Ang klaseng kabulshitan yan, Digong. Oh, tapos ngayon, ito si Hanelet naman ngayon, di ba nakita niyo interview, di ba? Isang malaking kabulshitan. Oh. Well, tulad ng sinabi ko, kung kayo po DDS, maniniwala po kayo dito kasi mga bobo po kayo. Di ba? OFW na nga kayo, tanga-tanga pa rin kayo. O kayo mga DDS kayo. Oh. Ewan ko lang, no? Well, para sa akin, tanga lang po talaga maniniwala dito, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, no? May sing topic na naman ito, no? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa interview or statement nga po ni Hanelet? Di ba? Na gusto lang daw simple, di ba? Pag birthday ni Digong, di ba? O, buong mundo daw po nagdidiwang, o dapat pinakain nyo na nga ng panis, di ba? Para maganda. O tapos, ang gusto daw po katahimikan, tsaka humingi po siya ng dasal. O kayo ba, tinamaan ba kayo? Naramdaman nyo ba na nakakaawa na sila Duterte? Ewan ko sa inyo, di ba? So yun mga street guys, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Hanelet. So para ba sa inyo, nakakaawa ba ang mga Duterte or nabubulshitan po kayo sa kanila? Kaya nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike pa subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So maraming salamat mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.